Ang pangalan ko ay Lorena Santos. Ako ay isang forensic accountant. Kumikita ako sa paghahanap ng mga bagay na hindi dapat naroroon sa lugar nila. At gayunpaman, 3 gabi na mula nang maospital ang asawa ko, ako ang lubusang bulag. Si Carlos Santos ay nakahiga sa kama sa ospital sa tabi ko, parehong binti na kabalot ng makapal na puting benda na nakabitin sa mga lubid at metal na puli. Ang silid ay amoy antiseptic at lumang linen. Malapit na sa 3:00 ng madaling araw, ang oras na ang mga ospital ay parang hindi na lugar ng paghilom, kundi tahimik na waiting room para sa takot. Hindi ako nakakatulog ng maayos sa mga nakaraang araw. Nakaupo ako na nakabaluktot sa folding chair, natatakot kahit ang pinakamaliit na galaw ay magigising sa kanya at magdudulot ng isa pang alon ng sakit. Si Carlo ay umuungol ng mahina sa kanyang pagkakatulog. Pawis ang noo niya. Sa sinumang nanonood, mukha siyang marupok, sirang-sira, umaasa. Yumuko ako at inayos ang kumot, binubulong ang pangalan niya, paalala sa sarili na ito ang pag-aasawa, na kapag ang isa ay bumagsak, ang isa pa ang magdadala ng bigat. Doon bumukas ang pinto. Ang head nurse, si Raquel Mendoza, ay ipinasok ang kanyang card. Siya ay mahusay, kalmado, ang uri ng babaeng nakakita na ng sobra para maging dramatic. Halos hindi siya nagsalita habang chinek ang IV line at tiningnan ang mga monitor. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin at tahimik na tinanong kung pwede akong lumabas para kunin si Selena sa nurse station. Habang dumadaan ako sa kanya, may malamig na ipinindot sa palad ko. Natigilan ako ng kalahating segundo. Si Raquel ay hindi tumingin sa akin. Simpleng itinaas ang isang daliri sa labi niya. Malinaw na babala na manahimik. Lumakad ako sa hallway. Ang tibok ng puso ko ay sobrang lakas na siguradong naririnig. Sa ilalim ng madilim na ilaw malapit sa supply room, binuksan ko ang papel. Isang pangungusap lang na mabilis at hindi pantay ang sulat. Tingnan ang security camera kagabi. Hindi siya natutulog. Sa sandaling iyon, lahat ng akala kong alam ko tungkol sa buhay ko ay nagbago. Bago ang gabing iyon sa ospital, akala ko matibay ang pundasyon ng buhay ko. Ako ay 32 taong gulang, disiplinado, maingat, at predictable sa pinakamabuting paraan. Bilang forensic accountant, ginugugol ko ang araw ko sa paglutas ng mga kasinungalingan sa pananalapi para sa mga korporasyon at korte. Pinagkakatiwalaan ko ang mga katotohanan, pinagkakatiwalaan ko ang mga pattern, pinagkakatiwalaan ko ang lohika. At sa bahay, akala ko pinagkakatiwalaan ko ang aming pag-aasawa. Kami ni Carlo ay magkasama ng 8 taon. Siya ay charming sa tahimik na paraan, ang uri ng lalaking marunong magsalita ng mahina at mukhang maaasahan. Nagtatrabaho siya sa construction management, palaging nagsasalita tungkol sa mahabang oras at hindi matatag na kontrata. Pero hindi ko siya kinwestiyon kailanman. Ako ang humahawak ng aming pananalapi. Siya ang humahawak ng iba. Ang balanse na iyon ay nakakaramdam ng ligtas. Pagkatapos dumating ang aksidente, isang tawag sa telepono ang nagwasak ng lahat. Si Carlo ay nabangga ang kanyang sasakyan sa highway. Sabi ng doktor, swerte siyang buhay pa. Malubha ang pinsala sa kanyang mga binti at ang salitang wheelchair ay lumutang sa silid na parang banta na ayaw sabihin ng malakas ng sinuman. Mula noon, tumigil ako sa pagiging Lorena ang propesyonal at naging Lorena ang asawa. Nag-leave ako sa trabaho. Natulog ako sa upuan sa tabi ng kama niya. Sinukat ko ang araw ko sa schedule ng gamot at oras ng bisita. Sinabi ko sa sarili na ang pag-ibig ay napapatunayan sa pagtitiis. Sa mga unang araw na iyon, may ibang pumasok sa buhay namin. Si Maricel Cruz, ang nakababatang pinsan ni Carlo, ay kamakailan lamang lumipat sa lungsod. Siya ay masigla, madaldal at palaging handang tumulong. Siya ang nag-errands, nagdadala ng pagkain, humahawak ng paperwork. Kapag sobrang pagod ako para mag-isip, siya ang nagpupuno ng mga puwang nang walang reklamo. Naalala ko na iniisip ko kung gaano kami kaswerte na mayroon siya. Madalas ko siyang pinasasalamatan. Lubusan ko siyang pinagkakatiwalaan. Sa pagbabalik tanaw ngayon, ang tiwalang iyon ay nakakahiya. Pero noon, wala akong nakitang mali. Nakita ko ang pamilya na nagsasama-sama sa panahon ng krisis.
Nakita ko ang sarili ko na ginagawa ang dapat gawin ng mabuting asawa. Wala akong ideya na habang isinasakripisyo ko ang tulog, trabaho at katinuan, may ibang bagay na tahimik na nabubuo sa tabi ko. At nakatayo ako sa gitna nito, lubusang walang kamalay-malay. Pagkatapos ng ikatlong gabi sa ospital, nagsimula nang maging malabo ang isip ko dahil sa pagod. Sinabi ko sa sarili na iyon ang dahilan kung bakit hindi mapakali ang isip ko. Pero sa kailaliman, may tahimik na nakakabagabag sa akin. Si Carlo ay palaging nagrereklamo ng sakit, pero kapag ako lang ang malapit sa kama. Kapag pumasok ang nurse, humihina ang unggol niya. Kapag si Maricel ang nasa silid, nagiging mababaw at dramatic ang paghinga niya. Gayunpaman, sa mga bihirang sandali na lumalabas ako para tumawag o kumuha ng kape, ang silid ay parang kakaibang tahimik. Tuwing sinusubukan kong tingnan ang kanyang mga binti o ayusin ang benda, pinipigilan ako ni Carlo. Hahawakan niya ang pulso ko at sasabihin na nakakabagabag tingnan, na ayaw niyang makita ko siya ng ganoon. Tinanggap ko ang mga salita niya nang walang argumento. Akala ko ito ay dignidad. Ngayon alam ko na ito ay kontrol. Nagbago rin ang kanyang cellphone. Bago ang aksidente, hindi kailanman nilalak ni Carlo iyon. Ngayon ay nakatago ito sa ilalim ng unan niya, palaging face down. Kapag may mensahe, agad niyang pinapatay ang tunog. Kapag tinanong ko kung trabaho ba, sabi niya nahihiya siya sa pagiging walang kwenta niya. Si Maricel ay napapansin ng lahat o kahit paano ay gumanap na ganoon. Bibigyan niya ako ng sympathetic looks, paalalahanan akong magpahinga, sabihin na higit pa sa sapat ang ginagawa ko. Minsan nahuhuli ko silang nagpapalitan ng tinginan, maikli at hindi mabasa, pero binabaliwala ko. Alam mo, kapag mahal mo ang isang tao, pinaghihirapan mong hindi makita ang nakakasakit. Ang note ni Raquel ay paulit-ulit na nagpe-play sa isip ko. Hindi siya natutulog. Sinubukan kong itaboy ito. Sinabi ko sa sarili na pagod ang mga nurse, na ang ospital ay nagdudulot ng tsismis, na ang takot ko ay lumilikha ng pattern kung saan wala. Pero ang problema sa mga pattern ay ganito. Kapag nakita mo na ang una ng malinaw, hindi mo na maaring hindi makita ang iba. At sa gitna ng mga beeping machine at tahimik na paghinga ng lalaking akala ko kilala ko, sa wakas ay nag-ugat ang duda. Hindi ko kinonpronta si Carlo. Hindi ko tinanong. Hindi ako umiyak. Sa halip, ginawa ko ang tinuruan sa akin sa buong buhay kong nasa hustong gulang. Naghanap ako ng ebidensya. Nang umagang iyon, pagkatapos tiyakin na si Maricel ay nasa silid at settled si Carlo, sinabi ko sa kanila na kailangan kong pumunta sa opisina. Lumakad ako lampas sa elevators, pababa sa parking garage at nagkulong sa loob ng sasakyan ko. Doon ko lang pinahintulutan ang sarili kong huminga. Tinawagan ko ang matandang kaibigan mula college na ngayon ay nagtratrabaho sa cybersecurity. Pinagkatiwalaan ko siya noon sa confidential investigations. Nang ipaliwanag ko ang sitwasyon, mas matagal siyang natigilan bago sumagot. May mga bagay na kapag nakita mo na, hindi mo na maaring hindi makita. Babala niya. Sinabi ko na naiintindihan ko. Wala pang 2 oras, nagpadala siya sa akin ng secure link. Isinaksak ko ang headphones ko at tinitigan ang screen. Ang mga kamay ko ay steady sa paraang nagulat sa akin. Ang footage ay black and white, kinuha mula sa kisame ng kwarto sa ospital. Pinanood ko ang sarili ko sa screen, pagod at maliit, inaayos ang kumot kay Carlo bago umalis sa silid. Sumara ang pinto, tumahimik ang silid. Sandali, umaasa akong mali ang nurse. Pagkatapos bumukas ang mga mata ni Carlo. Hindi dahan-dahan, hindi groggy. Bigla itong bumukas, alerto at matalim. Itinaas niya ang ulo, sinuyod ang silid, at itinuon ang sarili sa siko ng madali. Ang galaw ay smooth, confident. Nahuli ang hininga ko sa lalamunan. Inugoy niya ang mga binti na may benda, bahagyang iniikot, pagkatapos kinuha sa ilalim ng unan ang cellphone niya. Walang pag-aalangan, walang sakit, walang hirap. Ilang minuto pagkatapos, bumukas ulit ang pinto. Pumasok si Maricel na may dalang malaking bag. Ngumiti siya habang isinasara ang pinto. Wala na ba siya? Tanong niya. Tumawa si Carlo. Kumain sila, fast food? Uminom siya ng beer. Nagbiro siya tungkol sa pagod na sa sabaw
at pagpapanggap na mahina. Umupo si Maricel malapit sa kanya, hinahawakan ang binti niya sa benda, paalala na ipagpatuloy ang pagpapanggap na walang magawa. Pagkatapos dumating ang bahaging nagpalamig sa dugo ko. Nag-usap sila tungkol sa bahay ko, ang townhouse na ipinamana ng magulang ko, ang nasa pangalan ko. Sabi ni Carlo, kapag naibenta na, mawawala ang utang niya. Utang sa sugal, pautang mula sa mapanganib na tao. Sabi niya, madali akong kumbinsihin dahil palagi akong unang nagsasakripisyo. Sabi niya, hihiwalayan niya ako pagkatapos masecure ang pera. Nang matapos ang video, tinanggal ko ang headphones at umupo ng tahimik. Hindi ako sumigaw, hindi ako bumagsak. Naintindihan ko lang na ang lalaki sa kama sa ospital ay hindi nasugatan. Nagpe-perform siya. At ako ang audience na akala niya hindi aalis. Palagi kong akala na ang pagtataksil ay malakas ang dating. Inimagine ko ang pagsigaw, nanginginig na kamay, uri ng sakit na nangangailangan ng release. Pero nakaupo mag-isa sa parked car na iyon, ang naramdaman ko ay mas tahimik at mas masama. Kahihiyan. Hindi dahil nagsinungaling si Carlo, hindi rin dahil kay Maricel, kundi dahil ginawa akong role sa kwento nila. Ang predictable na asawa, ang maaasahang sakripisyo, ang babaeng palaging pipili ng pagtitiis kaysa hinala. Pinanood ko ulit ang footage sa isip ko. Si Carlo na tumatawa, si Maricel na nagpapaalala na magpanggap na mas mahina. Ang casual na paraan ng pag-usap nila tungkol sa bahay ko, sa tahanan ng magulang ko, na parang wala na. Hindi nila ako tinakot. Inakala nila na magbibigay ako. Ang realization na iyon ay mas masakit kaysa anumang insulto. At pagkatapos may nagbago sa loob ko. Ang bahagi ko na dating nagpapalambot ng sitwasyon, na naghahanap ng paliwanag at excuses, ay tumahimik. Sa lugar niyon ay nakatayo ang babaeng nagre-review ng financial disasters para sa ikabubuhay at hindi kumukurap. Pinunasan ko ang mukha ko hindi dahil umiiyak ako, kundi dahil tapos na ako sa pagiging taong inaasahan nila. Walang binura ako. Sinave ko lahat. Binago ko ang passwords ko. Sinecure ko ang documents ko. Gumalaw ako ng tahimik, maingat, parang taong naglalakad sa madilim na silid. Sa wakas naintindihan nila. Mula noon, tumigil ako sa pagre-react bilang asawa. Nagsimula akong mag-isip bilang investigator. Kung akala nila madali akong manipulahin, hayaan ko silang maniwala pa rin. Kung kailangan nila akong compliant, magpapakita akong kalmado, agreeable, mabagal magdesisyon dahil simple ang katotohanan. Akala nila sila ang nagpapatakbo ng kon. Wala silang ideya na ang babaeng pinagsisinungalingan nila ay kumikita sa paglalantad sa kanila. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang bumalik sa kwarto sa ospital at magpanggap na walang nagbago. Pumasok ako na parehong pagod na expression, parehong maingat na galaw. Tinanong ko si Carlo kung kamusta ang pakiramdam niya. Inaayos ko ang unan niya. Pinakinggan ko ang reklamo niya nang walang interrupt. At kapag tiningnan ako ni Maricel nang may concern at sinabi na mas alagaan ko ang sarili ko, pinasalamatan ko siya. Agad napansin ni Carlo ang pagbabago. Kapag naniniwala ang tao na nawawala ang kontrol, hinigpitan nila ang hawak. Pero kapag naniniwala silang nanalo na, sila ay relax. Sinabi ko sa kanya na nakipag-usap na ako sa real estate agent. Sabi ko, ang pagbebenta ng bahay ang tanging paraan para makalutang kami kung matagal ang recovery niya. Magsalita ako ng dahan-dahan na parang nasasaktan ako sa pagsabi. Instant ang epekto. Si Carlo ay naging mas malambot, mas affectionate. Mas matagal niyang hinawakan ang kamay ko. Nagsalita siya tungkol sa pasasalamat at takot, tungkol sa ayaw maging burden. Si Maricel ay malapit na nanood, ang relief niya ay halos hindi nakatago. Sumunod agad ang pressure mula sa pamilya niya. Mga usapan tungkol sa sakripisyo, tungkol sa paggawa ng kinakailangan, tungkol sa pera ay walang kwenta kumpara sa buhay. Tumango ako. Pinakinggan ko. Hindi ako nakipagtalo. Sa likod ng eksena, nakipagkita ako sa abogado. Nagtipon ako ng financial records. Tinrace ko ang debt patterns, gambling transfers, unofficial lenders. Lahat ng binuraan ni Carlo sa katahimikan ay lumitaw ng malinis sa papel. Si Maricel ay naging careless. Late siyang umuwi. Bulong niya ng may confidence.
Tumigil siya sa pagtatago ng impatience kapag dinidelay ko ang desisyon. Kapag naniniwala ang tao na guaranteed na ang ending, tumitigil sila sa pagbabantay sa hakbang nila. Si Carlo ay nagsimula ring magkamali. Minsan nakakalimutan niyang umungol, minsan masyado siyang tuwid umupo, minsan mukha siyang mas malusog kaysa dapat. Napansin ko lahat, gayunpaman, wala akong sinabi dahil mahalaga ang timing. At habang mas matagal nilang akala na sa kanila na ang bahay, mas lubusan nilang ipinakita kung sino sila. Hindi ako naghihintay ng revenge. Naghihintay ako ng sandali na ang katotohanan ay magpapabagsak sa kwentong binuo nila. At alam ko na malapit na ang sandaling iyon. Ang gabing bumagsak ang lahat ay tahimik dumating. Malapit nang matapos ang visiting hours. Ang hallway sa labas ng kwarto ni Carlo ay tahimik, puno ng malambot na rhythm ng malalayong hakbang at gumugulong na cart. Ang nanay niya ay nakaupo sa tabi ng kama, bulong ang dasal. Si Maricel ay nakatayo malapit sa bintana, sobrang madalas chinek ang phone niya. Si Carlo ay mukhang nervous. Paulit-ulit niyang tinatanong kung kailan matatapos ang paperwork ng bahay. Tinanong niya kung tumawag na ang agent. Tinanong niya ang parehong tanong dalawa, pagkatapos 3 beses. Malumanay akong sumagot tuwing oras. Sinasabi na lahat ay umaandar, na kailangan niya lang maging matiyagan ng kaunti pa. Pagkatapos bumukas ang pinto. 3 lalaki ang pumasok ng walang pag-aalangan. Hindi sila mukhang pamilya. Matigas ang postura nila, matalim ang mata. Agad nagbago ang hangin sa silid. Isa sa kanila ay tumingin ng tuwid kay Carlo at binanggit ang pangalan niya. Nanglaho ang kulay sa mukha ni Carlo. Nagsimula siyang umungol ng malakas, hinawakan ng sheets, perpektong ginagampanan ng role niya. Ang nanay niya ay tumayo ng may alarm, tinatanong kung sino sila at bakit sila naroon. Ngumiti ng malamig ang lalaki at sinabi na tungkol sa pera ang dahilan nila. Tumahimik ang silid. Ipinaliwanag nila ang halaga ng utang ni Carlo, ang interest, ang deadline. Sabi nila pagod na silang maghintay. Tinanong nila kung kailan babayaran. Si Carlo ay lumingon sa akin, desperation ang lumalabas sa boses niya. Sinabi niya sa kanila na ibinebenta ko ang bahay. Sinabi niya na darating ang pera. Sinabi niya na maging matiyaga sila. Doon ako lumapit. Kalmado kong sinabi na may pera, pero hindi para sa bahay ko. Lahat ng mukha ay lumingon sa akin. Kinuha ko ang phone ko at ikinonekta sa screen sa dingding. Nang walang pagtaas ng boses, walang panginig, pinindot ko ang play. Pinuno ng footage ang silid. Si Carlo na nakaupo, tumatawa, kumakain, umiinom. Si Maricel sa tabi niya. Pinuno ng boses nila ang katahimikan, ipinapaliwanag ang lahat na akala nila hindi maririnig. Sumigaw ang nanay niya. Bumagsak si Maricel sa dingding, nanginginig ang kamay. Sinubukan magsalita ni Carlo, pero walang tunog na lumabas. Pinanood ng mga lalaki nang walang interrupt. Nang matapos ang video, umiling ang leader at mahinang tumawa. Sabi niya, hindi pa niya nakita ang isang tao na nag-fake ng trahedya ng lubusan. Umalis sila na may babala kay Carlo. Nang sumara ang pinto sa likod nila, parang guwang ang silid. Inabot ako ni Carlo, nagmamakaawa, nagpapaliwanag, nagple-plead. Tiningnan ko siya ng matagal at wala akong naramdaman. Tapos na ang performance at lahat ay nakita na ang katotohanan. Nang tuluyang umalis ang silid, mas mabigat ang katahimikan kaysa sa konfrontasyon. Si Carlo ay hindi na nagpapanggap. Bumibigak ang boses niya habang nagmamakaawa na huwag ko siyang iwan. Huwag siyang abandonahin ngayong exposed na ang lahat. Nangako siya ng paliwanag. Nangako siya ng pagbabago. Nangako siya ng anumang akala niya makakapagpabagal sa hakbang ko. Hindi ako nakipagtalo. Hindi ako nagtaas ng boses. Simpleng sinabi ko sa kanya na ang tiwala na sinira ng maingat ay hindi maaring maibalik sa panik at salita. Sabi ko, hindi ko ibebenta ang bahay. Sabi ko, hindi ko pananagutan ang utang niya. Sabi ko, magfa-file ako ng divorce. Umiiyak ng malakas ang nanay niya na hati sa galit at hiya. Si Maricel ay hindi makatingin sa mata ko. Paulit-ulit niyang sinasabi na bata pa siya, na naimpluwensyahan siya, na hindi niya intensyon na umabot ng ganoon kalayo. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong kinuha ang bag ko, parehong ginawa ko tuwing gabi sa nakaraang linggo. Pero sa pagkakataong ito, hindi nanginginig ang kamay ko.
Hindi ako lumingon sa kama o sa mga machine o sa lalaking minsang sumakop sa hinaharap ko. Sa pinto, natigilan ako sandali. Sinabi ko kay Carlo na hindi ito parusa. Ito ay consequence. At ang consequences ay hindi nangangailangan ng cruelty para maging epektibo. Pagkatapos lumakad ako palabas ng ospital. Ang hangin sa labas ay malamig at matalim. Ang ilaw ng lungsod ay sumasalamin sa basang pavement habang dumadaan ang mga sasakyan nang hindi ako napapansin. Sa unang beses mula ng aksidente, naramdaman ko ang malapit sa relief. Hindi na ako naghihintay sa upuan sa tabi ng panlilinlang ng iba. Naglalakad ako pasulong sa sarili kong terms at hindi ako lumingon. Pagkatapos kong umalis sa ospital, mas mabilis ang lahat kaysa inaasahan ko. Ang divorce papers ay na-file sa loob ng ilang araw. Sa ebidensyang natipon ko, walang puwang para sa negosasyon. Ang utang ni Carlo ay napatunayan na kanya lang. Ang bahay ay nanatili sa akin, malinis, hindi nagalaw, eksakto gaya ng intensyon ng magulang ko. Ang mundo ni Carlo, sa kabilang banda, nagsimulang gumuho. Sumunod ang mga investigasyon. Mabilis na lumala ang kalusugan niya nang matapos ang performance. Walang audience na manipulahin, wala nang natira para sustentuhan ang kasinungalingan. Si Maricel ay lubusang nawala sa buhay ko. Walang tawag, walang message, katahimikan lang. Hindi ko siya hinanap. Sandali, namuhay akong tahimik. Bumalik ako sa trabaho. Nag-focus ako sa numbers, schedules, at projects na hindi humihingi ng anuman sa puso ko. Sa gabi, nagluluto ako ng simpleng pagkain at nauupo sa mga silid na sa wakas ay honest ang dating. May kalungkutan, oo, pero may kapayapaan din. Sa panahong iyon ko, nakilala si Danilo Reyes. Ipinakilala sa trabaho. Kalmado, observant, mas marami siyang nakikinig kaysa nagsasalita. Hindi siya nagtatanong ng invasive. Kapag napansin niya ang boundaries ko, nirerespeto niya ng walang komento. Nag-usap kami tungkol sa ordinary na bagay, careers, lungsod, maliit na daily frustrations. Walang pressure na ipaliwanag ang nakaraan ko. Walang urgency na i-define ang anuman. Mahalaga ang pagkakaibang iyon. Sa unang beses, na-realize ko kung gaano nakakapagod ang mamuhay sa constant state ng emotional defense. Kay Danilo, hindi ko naramdaman ang pangangailangan na mag-perform o magpatunay ng anuman. Pinahintulutan lang akong mag-exist. At dahan-dahan, nang walang drama o promises, nagsimula akong maunawaan na ang rebuilding ay hindi nangangailangan ng grand gestures. Minsan nagsisimula ito sa katahimikan na safe ang dating. Si Danilo ay hindi dumating sa buhay ko na parang rescue. Walang dramatic declarations, walang insistence na kaya niyang ayusin ang nasira. Hindi siya nagsalita ng masama tungkol sa nakaraan ko at hindi niya hiniling na bilisan ko kaysa sa handa ako. Iyon lang ay unfamiliar. Nag-spend kami ng oras ng maliliit, ordinary na paraan, kape pagkatapos ng trabaho, maikling lakad sa gabi, conversations na natural na nagtatapos kaysa itinutulak pasulong. Kapag nag-alangan ako, napapansin niya. Kapag kailangan ko ng space, binibigay niya ng walang bakod. Isang gabi, habang nakaupo kami sa tapat ng isa't isa sa tahimik na table, may sinabi si Danilo na nanatili sa akin. Sabi niya naniniwala siya na ang tiwala ay hindi hiniling. Ito ay kinikita ng dahan-dahan sa consistency. Ang mga salitang iyon ay nanirahan sa malalim sa dibdib ko. Na-realize ko na sa loob ng maraming taon, nagkamali akong intensity, ang commitment at pagtitiis ang pag-ibig. Naniniwala ako na ang tahimik na pagdurusa ay proof ng loyalty. Pero kay Danilo, walang suffering na i-justify, walang role na gampanan. Hindi ako maingat dahil natatakot ako. Maingat ako dahil pinahahalagahan ko ang sarili ko. Hindi kami nagmadali sa labels. Hindi kami nangako ng futures. Ang binuo namin ay mas mabagal at mas steady kaysa anumang nakilala ko noon. At sa kabagalan na iyon, naramdaman ko ang hindi ko naramdaman ng matagal. Safety. Hindi ang fragile na safety na binuo sa katahimikan at sakripisyo, kundi ang uri na nagpapahintulot sa iyong huminga nang hindi binabantayan ang bawat salita o hakbang. Sa unang beses, naintindihan ko na ang pag-ibig ay hindi humihingi na mawala ka. Hinihingi nito na dumating ka bilang ikaw.
Sa pagbabalik tanaw ngayon, naiintindihan ko ang hindi ko nakita noon. Ang kwentong ito ay hindi talaga tungkol sa revenge. Ito ay tungkol sa clarity. Sa mahabang panahon, naniniwala ako na ang pag-ibig ay nangangahulugan ng pagtitiis. Naniniwala ako na loyalty ay katahimikan. Naniniwala ako na kung magbigay pa ako ng kaunti, maghintay ng kaunti pa, lahat ay magkakaroon ng saysay sa huli. Pero ang katotohanan ay ganito. Kapag nawala ang respeto, ang pasensya ay hindi nagsisave ng relasyon. Dinadelay lang nito ang pinsala. Hindi nawala sa akin si Carlo dahil sa isang pagkakamali. Nawala siya sa akin dahil pinili niya ang panlilin lang kaysa katapatan at convenience kaysa character. At hindi ako umalis para parusahan siya. Umalis ako dahil ang pagstay ay nangangahulugan ng pag-abandon sa sarili ko. Kung nakikinig ka nito at nakikilala mo ang mga piraso ng buhay mo sa akin, pakinggan mo itong malinaw. Hindi ka mahina sa pagtitiwala. Hindi ka malupit sa pagpili sa sarili mo. At ang pag-alis sa toxic na sitwasyon ay hindi failure. Ito ay responsibility. Minsan, ang pinakamatapang na bagay na magagawa mo ay tumigil sa pagpapaliwanag, tumigil sa pagsasakripisyo, at simulan ang pagprotekta sa pinakamahalaga. Ang dignity mo, ang peace mo, ang future mo. Kung resonated sa iyo ang kwentong ito, maglaan ka ng sandali para i-like ang video na ito, i-share sa isang taong maaaring kailanganin marinig ito, at sabihin sa comments kung saan ka nanonood. Ito ang sining ng revenge, hindi tungkol sa galit, kundi tungkol sa katotohanan, timing, at pagbabalik ng iyong sarili.